obligado pong sumagot ngayon ang panig ni Senator Bato. Pero kung inyong maaalala din na pag-usapan natin ng Friday, di po ba na dahil doon sa nangyaring ang putukan, agad sila maghahain ng urgent motion para nga pagbigyan na po yung kahilingan ng TRO dito. At nabanggit ho ng kampo nito pong sila Senator Bato yung nangyaring ang gulo bilang isa sa mga dahilan kung bakit dapat pagbigyan yung urgent motion na iyon. Kapag ho ganyan din, ano ho ba usually po ang sa inyo pong karanasan at mga nababasang jurisprudence, kapag ho ganyan as in maglalabas ng desisyon ang Supreme Court even before sumagot sa OSG answer ang opisina ni Senator Bato, o hihintayin muna sumagot sila bago po magdesisyon sa mga petisyon na ito? Hihintayin muna. Susundan ng Korte Suprema ang mismong kautusan nila. Kaya nga mayroong kolatilya doon sa resolution ng Korte Suprema. 72 hours kayo, 72 hours yung kabila. Pero in the interregnum, kung gusto ni Batong humiling o magmungkahi ng anumang remedyong gusto niya, ihain sa Korte Suprema. Yun lang ang kautusan dyan. Kaya titingnan natin kung meron pang ihahain si Senator Bato sapagkat nga yun ang binibigay ng karapatan sa kanya ng Korte Suprema. Pero hindi gagalaw ang Korte Suprema hangga't hindi tapos ang pagsasubmit ng mga pleadings. Opo. Doon ho pa sa OSG answer, may prayer ho ba doon na hindi lang po para kontrahin yung kanila pong gusto, no, na magkaroon ng TRO sa implementasyon ng ICC warrant? May prayer ho ba doon na desisyonan na po ng Supreme Court yung provision ng binabanggit natin na batas nga, no, itong RA 9851, na sapat na yung ICC warrant na iyon para ito'y ipatupad at di na kinakailangan pang dumaan na naman sa local court at agad na pong mapaharapin si Senator Bato sa ICC? In effect, yun nga ang gusto ng OSG. Pero kung makikita mo yung prayer nila, napakaikli lang. Ibasura itong request na ito at ang TRO. Pero sa kanilang mga pag-argumento, yun na nga ang sinasabi nila. Na walang kaduda-duda na itong ICC warrant of arrest ay sapat na sapagkat nga ang presidente gumawa ng political act na pinili niya ayon sa Republic Act 9851 ang remedyo. Walang makakapag question nun. At saka ang sabi rin ng OSG, sa larangan ng foreign affairs, sa larangan ng public order, basta't gumilos ang executive department, dapat bibigyan din ng due deference muna, presumption of regularity, na tama ang ginagawa. Sapagkat kung mag-i-issue ng TRO, hindi ganun ang kalalabasan. At sabi rin ng OSG na wag daw hayaan itong si De La Rosa na laro-laruin itong judiciary, sapagkat at the same time na humihingi siya ng remedyo, hindi rin naman niya sinasaalang-alang ang batas. Sabi niya, parang may mali talaga doon, sabi ng OSG. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.